Maging sa pagkakalakal ng mga tuta, tuloy ang pang-aabuso, ang kalupitan at kapabayaan naming nabisto. Tara't tumako naman tayo sa Divisoria. Team, pasok. Kumpirmado ito, may illegal daw na benta ng aso dyan sa Divisoria sa Maynila. Lakarin nyo na. Okay po sir, puntahan po namin. Roger, ingat lang. Okay, go. Kung may mga asong inasusena para ibenta sa probinsya, sa lungsod ng Maynila naman, mga tuta ang mabenta. Sa kahabaan ng Juan Luna sa may bandang Divisoria, Maynila, ang karaniwang pwesto ng mga naglalako ng mga junior bantay. Yung pong mga breed na tinitinda dun sa may Juan Luna po ay St. Bernard, Japanese Spit, Rottweiler at saka Labrador po. Tinatanong ko po kung saan po yung nanggagaling yung mga aso. Ang breeder daw po ay taga Batangas. Tapos ang paliwanag niya po sa akin, yung iba ay may bakuna na, yung iba naman po ay napurga lang, wala pang bakuna. Doon po sa may kahabaan ng Juan Luna, ma'am, nagtitinda po doon, ma'am, 6 na pwesto po. St. Bernard po, binibigay nila sa akin 2.5. Pero pag lilipat ka naman sa ibang pwesto po, mas mababa po yung bigay ng isang pwesto sa akin. Pag i-compare mo po sa ibang mga pwesto na nagtitinda ng aso, mas mababa po yung doon sa may Divisoria. Wow! In demand daw ang magagandang breed ni Bantay, kaya naman madaling maubos sa mga tinda nilang mga tuta. Nung nagkandas po ako doon, meron po akong nagustuhan na isang pares ng aso, St. Bernard. Ang sabi po sa akin ng tindera, gusto ko daw po na i-reserve sa akin yung nagustuhan ko, mag-down po ako ng 100. Tapos, hindi na po nila i-display doon yung aso. Aba, at may reservation fee pa, ha? Pero teka, kapansin-pansin na siksika ng mga tuta sa loob ng maliit nilang kulungan. Talagang nasa bangketa lang po sa dinadaanan ng mga tao, mga jeep, yung nakadisplay yung mga aso nila, nakabilad sa init ng araw. Naku ate, dahan-dahan naman. Kawawa naman si Bantay. Ayun pong isang tindera, nakausap ko siya at nag-deal kami sa hindi po maganda ang pagtrato niya sa aso dahil nung pag kinuha po niya doon sa kulungan, basta lang niya binibitbit, pinapagpag yung aso. Minsan nasasaktan na nga po yung aso dahil hinihila lang po niya basta lang doon sa kulungan. Pag pinapagpag daw po yung aso, doon daw po nakikita yung quality ng aso na madaling tumaba kasi nga maluwag daw po yung balat. Mistulang factory ng mga tuta ang kahabaan ng Divisoria. Pero kapansin-pansin sa surveillance video ng investigador na isasantabi naman ang kalagayan ni Bantay. Trato nila sa aso na hindi po tama dahil po yung aso ay nahihirapan po. Nakabilad po sa init at mukhang nanghihina po siya dahil wala man lang tubig na mainom yung mga aso. Yung pong isang kulungan, ma'am, ang laman po is 8 hanggang 10 po. Tapos yung iba nga po ay nakahiga, tinatapak-tapakan na lang ng mga nasa ibabaw. Sa sobrang gutom na po siguro ng aso, yung styrofoam po imbis paglalaruan nila, talagang sa pananaw ko ho, dehydrated ho yung mga aso Sobrang init kanina, napansin naman ninyo, talagang mainit. Siyempre, maghapon po yung mga tuta natin na dinidisplay natin para mabili nga ng mga taong bayan. Nakasasama rin daw sa kalusugan ng aso ang maling paghawak at maghapong pagbilat sa kanila sa init ng araw o patak ng ulan. Pag hawak mo ng hayop, ma'am, kailangan with care, with love. Yung hawakan mo ang isang hayop sa maling paghawak, ma'am, subjected na sila, ma'am, sa trauma Tamang paghawak ng aso,
Hindi binubuhat ng kung paano, tsaka nilalagay sa ibabaw ng kulungan, mga mali po yun. Wala rin daw sapat na papeles sa mga ibinibentang aso sa lugar na yan, kung kaya't may tuturing na bawal ang paglalako ng mga tuta. Usually yung sakit na yun po, hindi naman zoonotic, ibig sabihin makakahawa sa tao. Pero dun sa aso po, the mere fact na maamoy nila, maitangay ng hangin, madilaan yung ihi, ma'am. Source na po ng infection yun, ma'am. Usually sa puppy po, 3 to 5 days. Pag mahina yung resistensya ng tuta, namamatay po kaagad. Usually, ma'am, sa pinanggalingan mo, no? Dun sa saan man lugar, kukuha ka ng permit galing sa BAI. Yung tinatawag na shipping permit. Kahit saan lugar po sa Pilipinas, may opisina po kasi ang BAI. May firma po yun, ang veterinaryo na naka-assign. Tapos dapat po yung asong ibibiyahe mo may bakuna. Ito yung Animal Welfare Act ng Pilipinas. Republic Act 8485 ay unang isa sa mga nakalagay ho doon, yung pagbebenta ho ng mga aso, pusa o anuman bagay na domesticated animals natin. Eh meron po yung kaukulan mga sistema na dapat sundin. Tatakbo pa rin tayo. Pag nandun na pala, along Luna, di ba? Nang malaman ng Veterinary Inspection Board ng Lungsod ng Manila ang reklamo tungkol sa mga nilalakong tuta sa Divisoria, inihanda nila ang operasyon para sagipin ang mga junior bantay na hawak na mga manininda. Pagdating sa Divisoria, kinumpirma ng mga operatiba kung totoo ang reklamo. Ilang sandali pa, sumugod na ang mga otoridad sa naunan na nilang minanmanan na target area. Muna. Kumpiskado mula sa mga manininda ang 25 mga tutang inilalako sa kalye. Inimbitahan naman ang 7 manininda sa tanggapan ng pulisya para magpaliwanag tungkol sa reklamo. Ginaganon niyo po yung aso. Ganun po kasi paghawak para makita naman parang yung kung gano'n siya alaki. Ganun. Pero hindi po namin sinasaktan yun. Ganun po sa mga aso pag hinahawakan, pinapakita yung paa kung gano'n kalaki, kung gano'n po ilalaki ng katawan. Pinapakain yung mga aso. Oo ma'am, dog food. Ay isang araw, paulit-ulit namin pero sa tubig pag nauuwang sila. Minamaltrato, hindi naman sila minamaltrato. Parang alaga rin namin silang tao. Ay, mga permit tayo. Wala, mami. Wala pong permit. Nagawa po yung amin na ganyan lang, bangkita, yung hindi tulad ng arangke, may kuwan sila, may post. Malinaw raw ang mga paglabag na maaaring nagawa ng mga manininda dahil sa pagmamalupit sa mga hayop at kawalan ng papeles sa pagbebenta ng mga tuta. Kapag napatunayan sa investigasyon na may pananagutan sila sa batas, maaari ring kumagat sa kanila ang isasampang asunto. Kung mapapatunayan natin na nagkasala itong mga kaibigan natin na hinuli kanina, ang kulong niyan mula sa 2 buwan hanggang 1 taon. Ang ibabayad naman nila dyan sa penalty naman, mula sa 1,000 hanggang 5,000. Pinaalalahanan din ng mga otoridad ang publiko sa pagbili ng alagang hayop. Kailangan kasi pag bibili ka, alam mo na kung saan ang galing yung aso, yung history, kung anong lahi. At saka dapat may bakuna po ng rabies para safe talaga. Kung makabili ka man po ng walang rabies vaccine, kailangan pabakunahan mo po para maging safe. Pagsamantalang ilalagay sa pangangalaga ng City Pound ng Maynila ang mga nasagip na tuta. Sa tamang panahon, maaari raw silang isailalim sa tinatawag na adoption program ng lungsod kung saan ipaampon sa mga karapat-dapat na amo ang mga nasagip na aso. Sa Amerika po, sa Europa, at saka sa Japan, ang lahat ho ng aso ron, kinakastrate nila kung tawagin. Yung kung tinatanggal yung pagkalalaki. Ngayon, ang rason ho niyan para hindi na ho dumami ng dumami. Kasi ho, ang pag-aalaga ho ng aso, kailangan ho,
meron kayong kaukulan, kaalaman, at talagang kaya ninyong mag-alaga. Mag-asal tao at huwag mag-asal hayop. Yan ang parating paalala sa mga nagsasamantala at nangaabuso. At sa kaso ng mga hayop na biktima ng pagmamalupit, hindi ba tama lang sabihin nila na mga tao mismo ang umaaslang hayop? Susunod, Bahay sa Ermita, Maynila, isa raw kasa. Kasi kaya tinawag na kasa yun. Kasi pagpasok mo, magdo-doorbell na yung nandun sa labas. Tapos maglalabasan ng inyong mga babae. Pag nakalabas na yung mga babae, doon ka na mamimili kung sino yung gusto mo.